So yun, good day mga ka-idol. Ito nga pala, may panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Suzuki Smash. So ang gagawin po natin dito ay ipo-full wave na po natin mga ka-idol. So bago pa lang po itong motor na to, pero naglolobat na. Ayan po yung tinakbo niya mga ka-idol. Kung makikita nyo po yung tinakbo niya ay 13k pa lang po. Ayan o, 13k pa lang po yung tinatakbo niya, pero naglolobat na po siya ng battery. Kaya ang gagawin natin dyan ay ipo-full wave na natin. Papalitan natin siya ng regulator na 5 pin. So ito po yung stock na regulator niya mga ka-idol. Ayan o, 4 pin po yan ng Suzuki Smash. Original po yan mga ka-idol, pero papalitan po natin ng 5 pin. So ituturo ko po sa inyo kung paano po mag full wave ng Suzuki Smash. Ayan, at kung ano po yung mga gagawin. Ito po yung stator na baklas na po natin. So tuturo po sa inyo kung paano po i-full wave tong Suzuki Smash at kung ano po yung mga kailangan natin. So bago nga pala natin itong bisa mga ka-idol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload. So yun lang po mga ka-idol, tara umpisa na natin to. Let's go! So yan, umpisa na natin mga ka-idol, na baklas na natin yung stator. Tapos nandito naman po mga ka-idol yung mga gagamitin natin at yung mga ikakabit natin. Ito nga pala yung regulator natin ginagamit. Ayan, matagal na po natin ginagamit tong regulator na to sa pagpo-full wave po mga ka-idol. Liwa po yung brand niya, napaka ganda po niya sa full wave po mga ka-idol. So ito po, tanggalin po natin sa lalagyan mga ka-idol. So ginagamit ko to sa mga wave, Mio, ayan, mga gamitin natin pag nagpo-full wave tayo mga ka-idol. Liwa, baka naman yan, no? Napakagandang brand po niyan mga ka-idol at napaka quality po mag-charge. So 100% po malakas po mag-charge. Ito po yung mga kulay niya, 5 wire siya mga ka-idol, eh, no? 5 wire. So ang mga kulay niya ay meron siyang kulay white, kulay red, kulay green, kulay dilaw. Ayan po yung mga kulay niya mga ka-idol. May kulay black. So ito na nga mga ka-idol, yung stator. So ituturo ko sa inyo kung paano po mag full wave, no? Kung ano po yung mga pinuputol dito mga ka-idol. So ayan, no, kung makikita nyo, ito yung pulser at saka yung ground. Tapos ito naman mga ka-idol, yung kulay yellow, tapos yung white. Yan mga ka-idol, ito yung ground. Yan. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga pinuputol dito. Ang puputulin natin dito mga ka-idol ay itong kulay dilaw na to. Yan. Tapos ito, kung makikita nyo, may ground dito, nakadikit dito mga ka-idol. Yan o. Yan, puputulin din natin yung ground na yan at pagduduksungin po natin yung dilaw ay at saka yung tinanggal natin sa ground mga ka-idol. Yan, putulin lang po natin ito mga ka-idol. Yan, ikat lang po natin yung dilaw. Yan po mga ka-idol. Ikat lang po natin. So yan, ikat na po natin yung dilaw. Tapos ito naman mga ka-idol, ito yung ground. Yan, ikakat na rin natin yan mga ka-idol. So yan, ikat na natin yung ground. So ang gagawin natin dito mga ka-idol ay kukuha tayo ng wire para paabutin doon sa kulay dilaw. So yan, dyan po natin ihinang yan at saka dito sa dilaw. Yan. So ito po mga ka-idol, pag yung stock pa po hindi naka full wave, half wave lang po ang tawag dito. Kaya ang gagawin natin, ipo-full wave na natin. Yan. Wala na po siya, floated na po. So ito mga ka-idol, yung kinuha ko ng wire, ito po yung gagamitin natin panduksong. So talupan lang po natin. Yan. Tapos hihinang po natin siya dito mga ka-idol sa ating pinutol na kulay dilaw. Yan. Talupan lang din po natin mga ka-idol tong kulay dilaw. Tapos pag natalupan na natin mga ka-idol, iduduksong na po natin yung wire na yung ating kinuwang wire, iduduksong na po natin. Ayan, o. Tapos hihinang po natin siya para solid po yung pagka full wave natin. So ayan na nga po mga ka-idol, nahinang na natin at natalupan na natin ng electrical tape. So papapuntahin po natin to doon sa may pinutol nating ground. So ikot lang po natin dito.
Yan. Tapos dito na po natin iduduksong yan mga kaidol. Hihinang lang din po natin yan dito. Sa may pinutol nating ground po. Yan. Magkaduksong po yan dilaw at saka ground. So hinang lang po natin. So ayan na po mga kaidol, balutan lang po natin siya ng electrical tape. Nahinang na po natin doon sa pinutol nating ground po mga kaidol. So ito na nga pala mga kaidol, tapos na po tayo dito sa stator na full wave na po natin. Napagduksong na po natin yung kulay dilaw at saka yung pinutol nating ground. So good na po yan mga kaidol, full wave na po yan. Yan, dito po yung galing at saka itong ground na to. Yan, pinutol natin dyan at dinuksong po natin, dinuksungan natin ng wire papunta po dilaw. So goods na po itong full wave natin, hindi na po ito half wave, full wave na po. So next natin itong regulator mga kaidol. Kakabit na po muna natin itong stator. So ikabit na po natin itong mga kaidol, itong stator na full wave natin. So isalpak na po natin to at isusunod na po natin yung ating regulator na 5 pin. So ito na po mga kaidol, ito na po yung galing stator. So puputulin po natin to mga kaidol. Yan, puputulin na po natin yung socket na yon, yung isang socket na dilaw at puti. Yan, isalpak po na natin tong isang pulser na to mga kaidol. Yung green at saka blue. Yan, sinalpak na po natin. Tapos ito naman mga kaidol, ito yung yellow at saka white, puputulin na po natin yan. Yan. Tapos duduksungan na lang po natin ng wire yan papunta po do sa ating regulator. Kasi kailangan po natin dito nakahinang para maging okay po yung ating full wave pag-charge po ng battery. So ito po mga kaidol, tong dilaw at puti, tatalupan po muna natin to para matesting po natin kung gumagana po yung full wave natin. Yan, talupan lang po natin mga kaidol itong kulay dilaw. Yan, tapos itong kulay white ay talupan din natin. Tapos ang gagawin natin mga kaidol ay kukuha tayo ng test light para testingin po kung gumagana po talaga yung ating pagka full wave dito. So kukuha lang po ako dito mga kaidol ng test light, no, at testingin po natin. Yan, ito na nga pala mga kaidol, nakakuha na po ako dito ng test light. Yan, so yung ground po ng test light, iba-body ground lang po natin. Dito po natin selpak sa may block. Yan, isipit po natin dyan, tapos itest natin yung dilaw or puti. So dapat wala pong iilaw yan mga kaidol. So padyakan natin, yan, wala po siyang umiilaw. So itong puti, yan, wala din po siya mga kaidol. So ibig sabihin niyang goods yung ating full wave. So ito naman mga kaidol, no, ang gagawin naman natin dito mga kaidol, yung ground po ng ating test light, ilalagay po natin kahit saan dito sa puti or dilaw. So dyan po natin iipit. Yan, tapos yung positive ng ating test light, ilalagay naman natin sa puti. So doon natin nilagay sa dilaw kahit po magkaiba yan. So dapat umilaw to mga kaidol kung talaga nagana yung ating full wave. So padyakan natin. So isod natin yung camera para kita nyo po na pinapadyakan ko mga kaidol. So ayan, dapat iilaw po yan. Pag umilaw yan, goods po. Ayun, oh, gumagana siya mga kaidol. Goods po yung ating pagka full wave dito. So hindi po tayo sumablay dun sa pinutol natin. So goods po, ground at dilaw lang po yung pinutol natin dito. Ayan, pinagduksong lang po natin yung pinutol natin na body ground at saka yung dilaw. So ngayon, magduduksong na ako dito ng wire mga kaidol. Ito, kumuha ko ng wire. So duduksungan ko na to papunta po doon sa harap. Doon po natin ilalagay yung 5 pin na regulator, doon din po sa pinaglalagyan ng stock. So ilalagay lang po natin itong mga kaidol, tong wire na to, duduksungan natin ng mahaba. So iduksong lang po natin, kahit magkabaliktad po yan mga kaidol, okay lang po yan, dilaw at puti. So iduksong lang po natin to lahat.
So ito na nga pala mga ka-idol, suot lang po natin yung dinuksong nating wire papunta po dun sa harap. Yan, sinusuot lang po natin dito sa cable tie at para safe po siya dyan mga ka-idol. So papagapangin lang po natin hanggang makapunta po dun sa may stock na regulator. So ito na po mga ka-idol yung pinagapang nating wire. Ito po yung dilaw at puti. Ayan. Tapos ito naman yung ating 5 pin na full wave. Na pang full wave po mga ka-idol na regulator. So putulin lang po natin itong socket kasi hindi na po natin kailangan yan. Ang gagawin po kasi natin dito ay puro hinang po. Ayan. Putulin lang po natin mga ka-idol. So talupan lang po muna natin lahat yung wire. So ito na po, naitalupan na po natin mga ka-idol. So tanggalin lang natin tong stock na regulator. Yan, bunutin natin tong socket. So yan mga ka-idol, nabunot na natin. Talupan lang po natin tong wire po. Ito po yung cover ng wire po mga ka-idol na regulator ng socket. Yan, uunahin lang po muna natin mga ka-idol itong kulay dilaw at saka kulay puti, yung dinuksong po natin na galing pong stator. Yan, so ikakabit lang po natin ito mga ka-idol dito sa hanapin lang po natin to yung dilaw at puti. Yan, yung dilaw at puti muna po yung uunahin natin. Yan, kahit po magkabaliktad yan mga ka-idol, okay lang po. Yan po. So, ikabit na po natin at tihinang po natin yan mga ka-idol. So, inuna ko yung puti. Tapos, ito naman yung dilaw. Yan. Wala pong problema kahit po magkabaliktad yan. Yung dilaw at puting yan. So, full wave na po yan. So, pag naano natin, hinangan po natin at balutan natin mga ka-idol. So ito na nga pala mga ka-idol, na duksong na po natin yung dilaw at puti sa galing pong wire ng ating stator. So next naman natin mga ka-idol, ito naman kulay red at saka yung kulay black. Yan, ground po yung black na ito mga ka-idol ng regulator, no? Sa motor na Smash, kulay black po yung ground. So putulin na natin tong kulay red at saka tong kulay black. So unahin po muna natin tong kulay red mga ka-idol, talupan po natin to at pagsamahin po natin. Tapos iduksong po natin sa kulay red din po ng ating regulator. Tapos sinang po natin siya mga ka-idol para solid po yung ating charger. Yan o, hinang na po natin. Yan nga pala mga ka-idol, nahinang na po natin yung kulay pula. So sunod natin yung ground naman mga ka-idol. Itong kulay black. Yan, ground po yan. Tapos ito naman kulay green ng ating regulator na wire. So pagduksungin lang po natin yan mga ka-idol.
So black na may lining na white yung sa regulator na stock no mga ka-idol, no, yung wire. Tapos dinukso natin dito sa kulay green ng ating regulator ng full wave. So hinang lang po natin mga ka-idol para walang loose yung ating full wave. So ayan na nga pala mga ka-idol, tapos na tayo dito sa kulay green. Sunod naman natin, ito nga pala mga ka-idol, may natitira pa po isang wire na kulay black dito sa ating 5 pin. So ito po mga ka-idol, purpose po na ito mga ka-idol, pag po nag full charge na yung battery, so dito na po lalabas yung charge dito po sa kulay black. Pupunta po siya diyan sa accessory wire para hindi po siya mag overcharge. Kaya i-install din natin yung kulay black na yan dito lang po sa may accessory wire ng, hanapin nyo lang po yung accessory wire, dito ko lang po rin tinapsas may susian po. Yan, dyan ko po itatap yung kulay dilaw na yan. Duduksungan ko lang po yan ng wire. So umanap lang po kayo ng wire, tapos duksungan nyo lang po mga ka-idol. So ito naman pa mga ka-idol, naduksong na natin do sa ating accessory wire. So ito naman pong wire na to ay duduksong na po natin dito sa ating kulay black po ng ating regulator na 5 pin. So isuot ko lang po dito sa mga cable tie po. Yan, isuot lang po natin dito para hindi po siya makalat. Yan, hindi natin maisuot, kaya ihinang na po muna natin mga ka-idol, no, bago natin balutan. Yan, talupan natin tong wire na to na galing accessory wire, itap na po natin dito sa kulay black ng ating regulator na 5 pin. Yan, so hinangan din po natin mga ka-idol. At tapos balutan din po natin. Ayan, balutan po natin lahat. So ito na po mga idol, no, goods na po yung ating regulator. So ikakabit na po natin to dito. Ayan, dito sa pinag-alisan po ng stock na regulator. So dyan po natin yung itutornilyo. So itornilyo lang po natin mga ka-idol. So yan na po, natornilyohan na natin. Tapos sunod naman natin gagawin mga ka-idol ay ito naman po mga ka-idol, kung makikita nyo naman, nakababa yung langis nya. So pina-change na rin sa atin at saka i-tune up ko po muna to. So balikan ko po kayo mga ka-idol pagka ayos na to, na-tune up ko na at ikabit ko na yung mga kamang ka-idol. So subukan natin to mga ka-idol. So ito na nga pala mga ka-idol, natapos na po natin. So ngayon po hindi po muna natin kayang i-start, kaya ngayon pinadyakan ko lang po muna at i-charge pa po natin yung battery. So painitin lang po natin para po magkarga po yung ating battery. Dito battery operated ko. Ngayon ay kunyari sila yung operator mo. Yung battery mo na lobat. Hindi ka natin din nag-aangkar. So ayan po siya mga ka-idol, no, i-rev lang po natin. Bigyan ng tornilyo dito. Yung walang laman, ano na kasi, tanggal yung weight ring ito sa loob ng nut.
Yan, testingin po natin mga kaidol, patayin tapos start natin kung mag-start. Yun! Karga na. Pero pag naitakbo mo ba ito ng ilan, malakas na yung starter na ito. Kanina, hindi mo ba talaga mapa-start yan? Okay na yan, full wave. Magkakarga na po yan mga kaidol ng tuluyan. So goods na po ito mga kaidol. Sana may natutunan na naman po kayo sa aking shinare video. So bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag niyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload. So ilang mga idol, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.